Matatapang. Matatalino. Grabe naman yan. Nasaya ho nilang dalawa nitong si John Vic Remulla. Pambihira ho talaga tong si Joel Traidor Villanueva. Pambihira. Ibang klaseng manghudas. Hindi pa nakapag-move on yung mga kasama niya. Nakikipag-party na ho siya kay John Vic Remulla. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kumakalat ho ngayon sa mundo ng social media itong video na to na kung saan kasama nitong si Judas Joel Villanueva, itong si John Vic Remulla, at kitang-kita ho ang kanilang kaligayahan. Nanantoka kaya hindi ka kinakausap nitong si Senator Rodante Marcoleta, napaka-kups mo. Di pa nag-move on yung mga kasama mo, ikaw bigay todo ka na sa kakaparty kasama si John Vic. Sabagay, no, kapatid niya, no, tagapagligtas niya dyan sa ombudsman. Panuorin ho natin itong mga kababayan. Saka ho tayo segue dito sa interview na to ni Attorney Levi Baligod, abogado ho ng ating mga magigiting na Marines na nagbubulgar ng katotohanan kung ano nga ba ang nangyari sa mga maanumalyang flood control project. Ito, panoorin natin to. Pambihira, saya nila oh. Oh, saya nila. Oh, panoorin mo natin. Oh. Matatapang. Oh. Matatalino. Oh. Walang takot. Yan mo siya. Ganon. Pambihira naman. I-send mo na daw. Ang tanong, na-send mo na ba? Para dito kay Joel Villanueva, na-send mo na ba? O, palakpakan ho natin ang saya-saya nila. May pa apir-apir pa kayong dalawa, ha? Apir-apir. Pambihira, oh. Ibang klase. Matapang. O, sabi nila, oh. Matatapang. Matatalino. Walang takot. Nakaka-proud naman tong na to. Itong si, tingin ko pagka pinapanood ka ng tatay mo niya na si Eddie Villanueva, itong tuwa siya sa'yo. At para sa mga miyembro ng JIL, ayan ho, ang pastor nyo. Habang nangyayari ho ang lahat ng yan, habang nangyayari ho ang lahat ng yan, ito ho ang dinaranas ng mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Kung inaakala nito mga si Raul na to, huhupa na sitwasyon, huhupa na ang galit na sambayan ng Pilipino dahil kahit pa paano, ngayong mga panahon na to, wala pang ganong bagyo medyo mainit pa sitwasyon, mahinit pa ang panahon. Pero, ito, nagpaparamdam na ho ang inang kalikasan, riniremind na itong si Judas Joel Villanueva, kung nasa tama ba yung sinabi niya na dumalo siya para sa pagtatrabaho. Si Raulo, huwag mo kami lokohin dito. Walang yaka, Judas Joel Villanueva. Ito, para sa iyo to. Oh, grabe naman yun. Pambihira, Joel. Alam mo ba, ito, habang nakatingin tong si Atty. Levi Baligod, alam mo ba kung anong dahilan kung bakit kayo nagsama-sama sa grupo ng para sa sambayan ng Pilipino? Kayo nila itong si Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, para dito sa mga ganitong kaganapan sa ating bansa. Remind ko lang itong si Joel Judas Villanueva, baka nakakalimutan niya ang dahilan kung bakit sila nagsama-sama. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagsama-sama. Dahil diyan sa baha na yan. Kasi kung nailaan lang sa tama yung pera ng sambayan ng Pilipino, wala ho tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. Kaya, pambihira talaga to si Joel, kakaiba. Yan nagpaparamdam na ho si Mother Nature. Muli na naman ho tayong i-remind sa pinakapangit na kaparaanan. Diba? Mother Nature, please naman. Diba? Magtatanda na kami. Hindi na kami maglalagay ng adik sa Malacanang. Sabi ni Mother Nature. Ito reminder din to para sa mga taga-Korte Suprema, Yung petition para diyan sa mga program appropriation, kailangan madeklara ng unconstitution yan. Yung pagpapaliwanag ng Malacanang, anak ng tokwa, doon pa lang sa pagpunta ng Solicitor General kung talagang nararapat at naaayon sa batas yung mga program appropriation niya, napaliwanag na ho nila dyan. Kaso ang problema, every time na darating siya dyan sa Korte Suprema,
ano siya, natutusta siya eh. Hindi ho niya mapaliwanag ang kampo ng pamahalaan dyan sa mga maanomalyang program appropriation na yan, na kung saan talagang ginamit at pinagpiestahan ng mga magnanakaw sa House of Representatives at Malacanang. Oh, tira niyo naman yan. Oh, matatapang, matatalino. Oh, yan, Joel Villanueva. Pambihira ka. Oh, ang gagawin natin yan. Di ba? O ito si matatapang, matatalino. O, pambira. O, hindi ko natatanggalin dito to. Para ika nga mag-sink in sa utak ng sambayan ng Pilipino na itong Villanueva na to, hindi na dapat maibalik sa Senado to. Ika nga, tingnan natin kung kaya kang ipanalo ng mga JIL member. Baka yung mga mismo JIL hindi kayo boboto. Especially yung mga OFW. Real talk lang ha. Siguro hindi sila lilipat na simbahan. Pero ito sigurado ko sa'yo, hindi nila nagustuhan yung kabalbalang ginawa mo nung nakalipas na linggo. Joel Villanueva, kung meron kayong kaibigan, i-share nyo to kay Joel Villanueva. Para matauhan siya. I-comment. Kung sakali man mapanood dito ni Joel Villanueva, mag-comment kayo sa baba para mabasa niya. Di ba, pakakala nito si Joel, ganun-ganun na lang. Makakalimutan na ng sambayan ng Pilipino yung kabalbalang ginawa niya. Di ba? Hindi naman pwede yun. Napakalaking kalokohan ho ng mga kababayan ngayon. Re-rekta na ho tayo dito kay Attorney Levy Baligud. Siyempre, Attorney Levy Baligud yan. Isa sa nga talagang kapanalig ho natin yan sa laban para maibulgar, mapanagot yung mga nagnakaw sa kaban ng sambayanan dyan sa mga maanumalyang flood control project. Panoorin ho natin mga kababayan. For having me, Attorney Barry and Attorney Trixie. Thank you, Attorney Levy. Tagal na. We've been trying to get interviews for 2 whole days. Loko lang. Months. So, how did you become legal counsel of the 18+4? Lahat naman tayo, no? We were watching Gutesa's testimony Yes. before the Blue Ribbon Committee. Yes, and we saw how he was treated by the committee. And then a few days after, nawawala na siya, no? So I was curious, was Gutesa telling the truth? So naisip ko na I had to look for his colleagues, companions, or co-employees. At nahanap ko naman sila. Okay. And then nagtanong ako, yung initial na 4 na nakausap ko, tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi ni Orly, no? Nung una, hesitant sila. But you know, as trial lawyers, we can read body language also. So, binigay ko yung number ko sa isa. And then after about a day lang, tumawag sa akin, sir, pwede ba tayong magkita? So, nung nagkita kami, sabi, sir, pasensya ka na, hindi kami makapagsalita because honestly, the retired army officer that who breeds us, after our meeting, just after our meeting, sabi niya, wag na lang tayong magsalita. So, di-discourage niya sila. Pero malalim sa kanila yung kailangang lumabas ito. And then yung second batch na nakausap ko, ang sabi niya, sir, alam mo, nung pinapanood ko si Gutesa, na-realize ko, kaya pala namatay yung apo ko sa ospital dahil walang gamot na naibigay sa apo niya. Yes. Walang pondo, no? So eventually, 18, naging 30 plus po sila. And then sabi ko, itong 18 muna ang mauna dahil medyo sensitive yung situation ng marami yan eh. Yung iba may trabaho, so baka matanggal, etc. So ganun po. Nag-usap-usap kami, binigyan nila ako ng mga konting information, kwento nila bawat isa kung ano yung na-witness nila because they were there. No? From reception of cash stuck in suitcases at Valle Verde to transporting these suitcases to Horizon Home ni Saldico, and then from Horizon to the rest, no? Sa mga legislators. And others, di ba? May plus-plus yan. Legislators plus-plus. Oo, mga Understand, executive, mga cabinet secretaries, no? Attorney Levy, may connection ba may role ba si former Congressman Mike Defensor dito, either in connecting you or No. helping manage yung group? Actually, I engaged with Mike Defensor only when I was trying to know what happened with Gutesa. Because if he committed any security lapses, I would not want to commit that with respect to the 18, no?
So doon ko lang nakausap. In fact, if you monitor the pronouncements of Congressman Alvarez of Palawan, Ipito. he was speculating that allegedly when Mike Defensor asked him to endorse the impeachment complaint against BBM and he declined, it was only then that his name was included daw. No? But Mike did not know what I was doing at the time they were about to file an impeachment complaint. Now, how could he have leveraged the 18 with the Alvarez's refusal to endorse the impeachment against BBM? Nung nakontak mo itong mga Marines, they were already unemployed? Ano yung ginagawa nila? Unemployed na sila. So, paano ngayon sila nasusuportahan considering na medyo matagal-tagal na itong nangyayaring ito? Honestly, nagsusupport ako sa kanila, no? Pero sabi ko, Personal yung pera? yes, subsistence level lang. Kung katulad ngayon, no? Nasa ICU yung tatay ni Manalansan. Nagbigay ako ng pang-down payment sa ospital kasi ayaw tanggapin eh. So, nagbigay ako. Yung isa, yung nanay niya, na hilo, 4 days ago lang ito, natumba. So, kailangan pala niya ng heart pacemaker, no? 190,000 yon. Ouch. So, tumulong ako. Kayo naglabas ako 190,000 talaga. Tumulong ako. Tumulong ako, no? So, ganun, nagtutulungan mo po kami. Okay. Pero, ibig sabihin, imbes na sila nagbabayad sa iyo as their counsel, ikaw ba nagsusupport sa kanila as... Yes. And I did that during the PDAF scam controversy. I was providing some sort of a support to the families of Benhar, Sunyas, and the other witnesses. Pero, Sakripisyo ho talaga mga kababayan. Habang itong si Senator Joel Villanueva nagpa-party, itong inaalay nila ang kanilang buhay para talagang lumabas lahat ng kabuluhan dito sa issue na to. Nakakalungkot lang ho dito si Joel Villanueva nakikipag-party kay John Vic Remulla. Ano to? Hindi natin sigurado kung bago to, luma to, o kung ano man ito. Pero ang ating sigurado dito, base dito sa larawan na video na to, close si John Vic at itong si Joel Villanueva. Siguro, hindi kaya itong si John Vic ang nangumbinsi kay Joel para pag-tradoran yung kanyang mga kasamahan dyan sa tawag dito, grupo nitong si SP Cayetano. Hindi mo kaya itong si John Vic. wala talagang any other Dyan. outside support kayo nakukuha dito? Yes, yes. Wow. Si Mike, paminsan-minsan, nagpapadala, attorney, bigay mo nga ito, tuwalya, no? Bili-bili ng wife niya, no? Minsan, attorney, may mga canned goods dito, bigas, padala, no? At saka meron ding ibang mga private individuals na hindi ko pa kilala, no? Attorney, pwede bang ipadala namin ito sa messenger na ito, dalhin namin sa office, mga 4 na kabad na bigas. So, ganun po ang ginagawa namin. So, walang katotohanan dun sa mga supposedly tumanggap sila ng pera. O yung 5 million. Oh, tsaka yung kamag-anak na tumang 350 daw. Ganun. Wala yun. That's outlandish. Sabi nga, million na naging 350. 350. sabi nga nung isa, kung may pera lang ako, sir, na ganyan, na 5 million, napagamot ko yung kapatid ko, sabi niya. Isa pa pala yun, ano? So namatayan yung isang, one of them. Again, during this time, pero dumating siya, di ba? This was just the day before the Blue Ribbon. Yeah, the brother died early morning, and he was at the Senate Blue Ribbon 10 a.m. Wow. Kakamatay lang ng brother niya. So they said that they started delivering these, the maletas, the alleged kickbacks in September 2022. How would you explain the other deliveries that started before? Yes. Kung lang pa, konti-konti lang yun, no? Because Saldico was a contractor. Yes. No? At practice na niya yun, bumibili siya ng project ng ibang mga congressmen. Siya ang nag-i-implement, then nagbibigay ng commission. So, paunti-unti lang yun. 10 million, 15 million. May mga suitcases din, pero very, very seldom. But starting September of 2022, grabe, sir, sabi niya, Sabado-Linggo lang pahinga namin na mag-deliver, sabi nila. Grabe, no?
So, over a course of, gano'ng katagal to? 2022 to... 33 months Okay. from So, almost 3 years. September 2022 to May of 2025. Tapos, magkano yung total amount? Tama ba? 805 billion? Tama ba yung That was my lumalabas sa estimate. reports? Nag-interpolate ako based on the frequency of the deliveries and the number of suitcases. Kasi ang sabi nila, for example, sa Forbes Park, hindi bumababa ng 20 suitcases. 3 times a week. And in Aguado also. So, kino-compute ko mentally, aabot ng around 800. Although 800 billion? Yes, oo. Pero, Kasi Attorney Barry, yan ang isang question ni Senator Lacson, no? But the assumption of Senator Lacson is that the monies that went through Saldico came from the flood control projects only. But there were several other sources. galing sa ibang project. Oo. Ibang kickback. Mga Oo, retrofitting of bridges nationwide. Walang retrofitting na nangyari. Repair of damaged irrigation canals through NIA. Naku, grabing anomalya dyan, no? Pero yung 800 ba, cash? Na, Yes, cash lahat dinideliver in yan. cash? Yes, cash. Hindi, so I suppose the other question, regardless of kung saan nanggaling, whether flood control o iba pang mga kickbacks, 805 million, Billion. billion in 1,000 peso bills is about 805 metric tons Yes. ng pera. Yes. And that's 40% of yung total cash in circulation ng 1,000 peso bill. Mga 1.9 trillion. No, actually, Ang as of August 2025, ang alam ko, 1.9 trillion in cash ang Allegedly nag-circulate. lang, So yung 805 billion is 40% of that. Halos kalahati ng Did you notice? ng umiikot na pera dumaan kay Saldico. yeah. Did you notice that central bank had to reprint the old 1,000 peso bill format? Kasi yung polymer halos naubos. And the central bank printed 500 million pieces of 1,000 peso bills na polymer. So that's 500 billion. Halos wala kang makita ngayon sa circulation. Okay. Pero ako, the witnesses never mentioned 800. Susi pa talaga itong mga magnanakaw na to. Gusto pa nila yung polymer, yung tipong kahit na mabasa ng bahahe, hindi masisira. Ang kapal talaga ng buka. Ibang klase, no? Ano gusto mo? Anong gusto yung, papadala ko sa inyo? Yung papel na, tag 1,000. Hindi. Kasi magbabaha niyan, kailangan namin polymer. Yung tipong kahit na malubog sa baha yung mga bodega ng pera namin, okay lang. Diba? Kasi mahirap na baka biglang dumating yung malaking baha. Kung papel yung ibibigay nyo sa amin, masira yan. Pero pagka polymer, uugasan lang namin, pwede pa yan. Advance mag-isip, ibang klase talaga, oo. 5 billion. Okay. Ako yung nag-mention doon. Okay. Pero that was my estimate based on the frequency nga and the number of suitcases per delivery. Okay. Pero I heard that Saldico informed one of his friends who eventually Reached out to that you. the information reached me na hindi umabot ng 800 billion yan, sabi Okay, niya. okay. Dahil it's just around 2,000 suitcases daw. So, ilan yon? Well, that's around 200 billion siguro. Okay, no? okay. No. Nevertheless, that amount is It's gargantuan, good. no? Correct. And taken out from public service, social services, etc. No? It's true. But how do you explain certain discrepancies in the affidavits, in the attestations here? Senator Tito Soto, Congresswoman Laila De Lima, and Kiko Pangilinan were only elected in 2025. Supposedly, there were deliveries made before then. So Okay, discrepancies. Senator Soto, no? Yes. He was claiming that he was not a senator at the time of the delivery. Yes, because he was a candidate for the 2025 elections, and delivery was made in around April of 2025, no? So, before the election? Before the election. So technically, he was not a senator. But as Filipinos, we retain posibleng the title when addressing a person. Like, sabi ko nga, si Ninoy Aquino nga, we still call him Senator Ninoy Aquino, patay na siya, di ba? How much more that before Si Ascuna nga, hindi na siya Associate Justice, pero kung tawagin natin, Associate Justice pa rin. O si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga, tawag pa rin natin siya kanya
PRRD di ba? President Rodrigo Duterte. Huwag ano niya si School Bukol. Baka yan na natutunan niya sa One Bull University. Huwag mo masyadong pinagpapasin yan na attorney Baligot. Di naman natin kaisip yan. For 2025, senator na si Senator Soto. Yeah. So we keep the title in out of respect. No? Si Congresswoman De Lima kasi, totoo, he received the monies while she was not yet a Congress member. But when the soldiers, former soldiers, prepared their affidavit, member na siya ng House eh. So they addressed her as Congresswoman De Lima. So yun Pero talaga yung- kailan nangyari Kailan supposedly? na-deliver? Kung ito mga around the time when ICC investigators were here. So mga October of 2023, Wasn't to- she in detention hanggang... wala na siya. 2020? Wala, nakalabas wala na siya. na. 2022 something. Di ba 2023 siya na palabas? Early 2023. October ito na dumating ang ICC eh. Hindi, nakalabas siya, alam ko, late eh. Mga September. So, kalalabas lang yan? Oh, then kasi she was actively involved when the ICC investigators came here. October 2023 and pabalik-balik sila nung 2024 up to 2025. So, yung kay Kong Laila, saan dinala daw? Saan? Sa Unit 8 Townhouse. Pag sa Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Sorry, medyo outside of my usual neighborhood. Oo, nakikita mo kasi yan. Kasi nakapunta na ako dyan eh. No? Okay. So, Buti pa kayo. from McKinley, that was, I was able to go there, talk with Speaker and the others during the So Teves. townhouse ito ni Speaker Martin, ni Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan yung about the Teves case noon. Kasi ako yung nag-represent sa mga victims eh. And I was the one who supplied most of the targets for search warrants, no? Okay. Ito yung assassination ni, Oo, ni Degamo. Ni Governor Degamo. Yes, oo. Okay. So, yung balik kay Kong Laila. So, yung binigay sa kanya. So, ano ba yung totoong kwento? Maleta ba? Paper bag? Kasi yun yung lumabas. Several instances of paper bag. No? Hindi lang naman minsan. Kasi yung mga security, mga 5 meters away from the main door ng Unit 8 eh. Nandyan lang sila. No? So, pupunta si Saldico doon, sasabihin, oy, ibaba nyo yung ganito. Nagbababa sila doon. Paper bags. Kumbaga, ika nga, meron nang naka-ready na talaga yung mga ika nga mga kagamitan nila, 'di ba? Yung mga kaperahan nila. Pag alis ng mga kausap nila, yung dala-dala nilang paper bag, nakita bit-bit na eh ng mga nakakausap doon. At hindi lang minsan. Oh, and Attorney Barry ito, no? Marami pang Distribution point iba pala ang Polo Club. na nakinabang dito ng mga legislators or politicians. Hindi lang nila maalala yung pangalan. Kaya sabi nga sa akin, Sir, pwede ba tayo mag-attend minsan ng session ng House para baka may mamukhaan pa kami? Hindi ba pwede naman tingnan yan sa Actually, listahan? Di ba may record dyan online? yeah, totoo. Pwedeng gawin ko yun. Parang, Pero natawag doon? Yung pag yung tinitingnan mo yung sinubukan ma-identify yung mga tao sa police, anong tawag doon? Yung may mga picture na Wanted. yung makita, Rogues Pero Gallery. palawakin muna eh. No? So, I observe restraint on that aspect. No? Kung sino lang yung makilala nila, Okay. nag-limit lang ako doon. So, pero paano na-involve si Senator Kiko Pangilinan? Ako galit na galit si Mrs. sa inyo. Actually, natawa ako doon, Atty. Trixie, no? Kasi that shows his tendency to prejudge. Okay, It was okay. indolence, actually. You know, present yung picture niya doon, Oo. walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage. Walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward ka. Ako, hindi yan. Bakit? So, ibig So, sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's just a him picture and, with of, the employees of yes. Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. So, it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and
air assets no, ni Zaldico Yes. by the couple, hindi lang naman minsan during the campaign. No? So, Meron, pumiram nakikita mo sila pa nga, ng ano, oo. 2025 Kiko Pangilinan, nasuot ni Miss Sharon. Oo. So sabi ko, move forward. Kako hindi, So yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera. Walang allegation. walang sinabi. na, Wala ano, kaming sinabi. And then, natawa ako dahil nag-react silang dalawa na sinungaling. Sinungaling saan? When you say sinungaling, dapat may sinabi. Pero ano yung purpose nung in-include yung mga photos na yun? Kung hindi pala siya ina-accuse specifically of accepting any... Mali yung present na picture May ibang pictures during the campaign. Okay. Oo. So ano dapat yung picture na lumabas? So, wait. Ay, yung paggamit nga nila ng helicopter and Ng the air airplane assets ni during the Zaldico. campaign. Yes. So- And I hope na-declare yan sa SOSE. I hope, ha? Oh. Okay, so, okay. So, tama naman. But you did not issue a statement na about it. Oh, but thank you, dito niyo ni-release. Salamat, you heard it here Walang first. sinabi yung mga sundalo tungkol sa picture na yan. Wala. Okay. So, aside from selfies, videos, at the risk of In fairness, dyan sa Billionaire News Channel na yan, marami ho talagang lumalabas na hindi lumalabas sa mainstream media. Kadalasan dyan ho natin na napapanood ng una dyan sa dyan sa Billionaire News Channel. of asking your legal strategy, no? Are there other evidence to link the people who have Yes, and received? we're sharing it with the Office of the Ombudsman. Okay. So far, as of yesterday, the panel of investigators already interviewed 9 of the 18, no? Alright. Or 9 of the 22. Okay. So we are building up cases against certain individuals. Although we were given the marching order to focus on somebody as a priority, but I cannot share that Okay. obviously with you. We will hazard a guess on this one. Kasi medyo meron akong tinanggap idea. na tinanggap na yung isa So focus sa isa. And then sabi ko, sige, kung yan ang focus nyo, then I hope you will not forget the rest. So can you give us an idea of ano yung corroborative evidence without going into Yeah, without specifics? details, Ano to, documentary evidence? Yes, documentary. Pictures? Ano to? Yeah. Pag nagde-deliver kasi ang mga yan, okay, i-discuss ko yung scheme, no? Sige, sige. Pag nagde-deliver ang mga sundalo at saka mga executive assistants na hindi nila kasama si Zaldico, pinipicturan nila yan, binivideo, then sinesend nila sa chat group. That includes... So parang grab delivery, gano'n yung may proof na dineliver nila. Yes, that's the accounting ni Zaldico. Alright. Si Zaldico naman, ini-screenshot niya yan, pinapadala niya doon sa recipient. O pare, delivered na ako sa'yo ha. Ano yung picture? Picture kasama ng tao, tsaka yung katabi nila yung dineliver? Oh yes, ganun yun. Okay. Oh, may makita mo yun. So parang grab nga. Oo, parang grab, no? Pero kung kasama si Zaldico, hindi na nila Hindi sila pinipicturan. nag- Kasi alam na ni Zaldi. Pero itong mga sundalo, minsan, nag-take pictures and videos pa rin sila. So, okay. So, yung mga yon posibleng Ayun, yun ang ma-introduce sinashare yun. namin. So, I have a question. Bakit single affidavit for all of them? Well, because they have common experience. So if you have common experience, pwede naman sa joint affidavit, no? But there are soldiers who experience, siguro 3, 4 lang sa kanila, naka-specify naman doon we, Tube, Voluntate, Budwan, together with Mark Tiksay, delivered X number of suitcases to this person. So naka-specify naman doon kung hindi common sa 18. Oo. So, hindi naman sila lagi magkakasama na sa lahat ng delivery. Yes, and that is clear in their joint statement. But you will be submitting separate affidavits later That's on. what we are doing now because if you look at the rules of the ombudsman, pag nag-file ka ng complaint doon, the ombudsman has to review if your allegation warrants the conduct of a preliminary investigation. So Yes, that is the stage now, no? Ini-interview nila ang SPI bawat na. isa. So, we're already at preliminary investigation. Tapos na yung evidence gathering. Ito yung evidence gathering. Dun sa isang They are case, collecting, they are PI na nga, collecting information from these witnesses.
preparatory to a formal complaint by the panel of investigators against the individual respondent. So, kailan pa nagsimula yung process with the ombudsman? Ay, June 11. Oo. So, this month lang? Oo. Okay. So what about the allegations that the witnesses here are being coached? Okay. If I will share with you my agreement with the panel of investigators, no? Kasi ini-invite nila ako na sumama. Pero sabi ko, I want you to have a free hand without my presence para walang inhibitions, no? And that's what I had been doing. June 11, nandyan yung 8 ombudsman lawyers, including assistant ombudsman and the chief. So, 10. Sabi ko, bahala kayong magtanong. Nandito lang ako. So, nagbabasa lang ako. Ganun. The other day, hindi ako nag-attend. Hinahanap ako. Tinetext ako. Sige lang, go ahead. Tanong lang kayo. And then yesterday, So, wala silang lawyer na kasama? yes. And that is my level of confidence. I need not be there to coach these witnesses. Ang galing. I think ang pinanggagalingan kasi nung observation na yun is yung, well, the hearing na inundak ni Senator Marcoleta, I think, last week? 2 weeks ago? Where ang observation, parang kayo daw yung sumasagot sa mga ibang questions instead of the witnesses. Well, kwan kasi, no, may mga tanong that I'm the one who can best answer it, no? Pero pagka personal knowledge naman ang involved na sa question, sila ang sumasagot. So there are some issues also na nagbabago parati yung listahan ng mga tumatanggap ng mga maleta dito. How do you think, do you think that this will face some kind of difficulty later on when the affidavits and the Actually, testimonies yeah, are presented in court later on? Oh, attorney- But before you answer this, kasi hanging question. Sige. List of recipients hold in court if there is falsus in uno, falsus in omnibus. Ano yung nagbago sa list na kiniklaim nila? Kagaya I nung think kay yung Loren yan. Lauren Ligarda. She Yeah, was okay. mentioned in the original affidavit and Yes. then binawi and hindi pala siya yun. Yes, ganito, no? I had an interview with one news outlet. Tinanong nila ako, Attorney Levy, bakit nasama si Laila de Lima dyan? Nung nakakulong naman siya, paano siya nakatanggap? That was the question. So sabi ko, nakatanggap siya and she's included in the list, yung listahan ng mga Congress members, sabi ko. Pero hindi pa siya congresswoman noong natanggap niya kung sakali. Sabi nila, yes, pero structurally, it could be an oversight. Structurally, na nasama siya sa listahan ng Congress members when she received the monies at the time na hindi pa siya member. So natawag lang siyang congresswoman. Yes. Parang ganun. Oo. Paano yung... But the more important point here is, nakatanggap siya. Okay. So, ang hirap namang ihiwalay siya na nag-iisa siya sa isang nomenclature na siya lang, no? Okay. So isinama ko na siya sa listahan ng mga Congress members, no? Ngayon, ang lumalabas, bigla daw na isali si Chis Escudero. Yes. Hindi, nandun yung pangalan niya sa original pa lang. Now, going back to Loren, Okay. no? Because of the interview that I earlier mentioned, pinatawag ko sila ulit. Ulitin nga natin ito para maging sure tayo. Kasi nung binanggit nila si Congresswoman De Lima, so isinama ko na siya sa Congress members. So inisa-isa ulit ho namin yan, no? And then, pagdating kay Loren, sabi nila, Sir, and this was in early March. Kasi yung interview ko, mga March 4, March 5 yon. So pinatawag ko sila around March 6, March 7. Sabi ko, isa-isahin nga ulit natin ito. Kasi katulad nun, tinanong ako, bakit kasama si Laila hindi pa siya congresswoman? So, in-explain nila, Sir, out of respect, sinabi namin congresswoman. Kaya isinama ko sa Congress. Bakit hindi members. senator? Dahil de Lima. Exactly, no? Pero ang current kasi congresswoman siya eh. So, ganun ang... So when the affidavit was executed, congresswoman siya? Yes, oo. Okay, pero the event happened prior to being the congresswoman. Yes, At yung konteksto niyan is flood control pa rin ba or
Kasi doon yata nagkakagulo is that since she was not a congresswoman, how But could she may she be kickback. involved in Yes. flood control? I think she was given these monies for her cooperation and even support doon sa build-up against Duterte, no? Yung sa ICC. Oo. Palagi siyang nakikita nila sa meetings when the topic involve ICC, no? Investigators. At nakausap niya yung mga Pero investigators. going back lang, Attorney Levitt, yung kay Lauren Ligarda, ano naman yung, paano nangyari? So early March, pinatawag ko sila isa-isa, no? Okay. Iklaro nyo nga bawat isa dito sa napangalanan. Like 26 House members, X number of senators, executives, cabinet secretaries, no? Si Amena, sino pa ba? Si Bonoan, no? Si Laurel Chu, meron pang isa, no? So, inisa-isa, nung kwento nila, Hindi nabanggit yung meron pang isa. malaki kasi yun. Kasi involved okay. ang PhilHealth, etc. So Later na lang. we will expect it later on, I Ngayon, assume. nung kay Lauren, ang sabi nila, sir, ganito yung ma-recollect namin. So, nag-usap yung dalawa sa harapan ko. Pagdating namin, sabi nila, convoy ni Lidcar, Saldico, kami. And then, pagdating namin sa number 40 Cambridge Street, na bahay ni Senator Lauren, sabi nila, bumaba si Saldico, nagbukas yung gate, pumasok, nagsara yung gate. Walang nakapasok sa amin. Pati si Mark Tiksay hindi nakapasok. So yun yung recollection nila. But very clear sa amin, sir, na pumunta si Mark Tiksay sa sasakyan namin sa likod at inutusan kaming magbaba ng 2 maleta. So pagbaba, dala-dala ni Mark Tiksay, maya-maya lumabas na si Saldico, sumakay sa sasakyan, and then sir, walang pumasok na maleta sa compound. Siguraduhin nyo, sabi ko, yes sir, yan ang Anong nangyari doon sa maleta? Pinalik sa sasakyan? Ang Kasi binaba eh. ang speculation nila ngayon, kinarga ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Saldico. So sabi ko, we have to correct this. Ito, by the way, hindi ko kilala si Lauren, ha? Never met her, never kami nag-usap. So sabi ko, we have to correct this. We have, sir, baka masira tayo. Actually, yun yung apprehension. Sir, baka masira tayo, nagbabago-bago. Sabi ko, we have to be man enough to admit a mistake and courageous enough to correct it. Sabi ko, huwag tayong mabahala sa public opinion, no? Ang mabuti, malinis ang konsensya ninyo na hindi nyo ipinahamak ang isang tao. In-explain ko sa kanila, the good name of a person is the most precious possession that he or she has, sabi ko. Kung ganito na may oversight, tangkapin natin. So alam niyo po ang ginawa ko? Gumawa ako ng affidavit. Pirmahan niyo ito, sabi ko. March po yan, ha? Mga early part of March. Na at that time, si Lauren, kasama ni Gatchalian. Diba? Kasi tinanggal nila si Cheese noon eh. Oo. Magkakasama sila Tulfo, sina Gatchalian, Lacson. Kakasama nila si Lauren. Pero, Ngayon, pagdating kay Cheese, siya yung tinanggal nila noon na Senate President, di ba? pero ang magiging question kasi dyan, and this is where yung falsus in uno comes in, di ba? Alam naman natin yan, di ba? Yeah, but- Kung nagkaroon ng pagkakamali, dahil nga nagkaroon ng maling kwento, I suppose, kay Senator Lauren Ligarda, hindi ba posibleng meron ding maling kwento dun sa iba? At the other question is, bakit hinabol na lang nyo yan nung March yung review? I mean, hindi ba dapat simula pa lang maingat na considering na alam naman natin, medyo explosive yung mga akusasyon dito Yes. eh. Madaming tatama. So hindi ba dapat simula pa lang? Maingat na tayo. Yes. Talagang balik-balikan na natin yan, Yes, etc. and personally, I observed that. Kasi October kami unang nagkita-kita niyan, no? So, November, December, January, February, paulit-ulit yan na ginagawa namin, nire-review nila. And sabi ko nga, early March pa lang yan na-correct eh. Okay. Yung falsus in uno, falsus in omnibus, marami namang decisions ang Supreme Court dyan na hindi na yan yung hard and fast rule, no? As long as the allegation is supported by evidence, it will hold, no? Nagkamali. Hindi, yung falsus in uno and falsus in omnibus na yan, talagang si Ping Lacson talagang pinangangatawanan niya yan.
Talagang yan yung ika nga pre-ship yun nga. Pagka nagsinungaling ka sa isa, nagsinungaling ka na sa lahat. Ka sa isang bagay siguro because sinasabi naman ng Supreme Court, man's memory is imperfect. Kahit nangyari kahapon, i-relay mo ngayon, you cannot 100% relay exactly what happened eh. So ngayon, you can say with a high degree of confidence na itong naiwang mga aligasyon, given yung correction na kay Yes. Senator Loren, tama na lahat yan. Yes, kasi Kompleto na yan. may mga pictures din ako na ibinigay nila, no? Like for example, yung kay Senator Cheese, no? Na tinanggal nila noon, di ba? Sir, ito nga yung picture namin diyan eh. Ayun, tapos yung bagong lumabas, yung one of the four, no? Sir, kumain pa nga kami dun sa kusina niya eh. Kasama namin si ganito, si ganyan. So, ibig sabihin, moving forward, wala na tayong may expect na may matatanggal pa o may madadagdag pa. Wala Yan na yan. wala Ito na yung final version. Kumbaga. Oo. Ano naman yung merong... So, originally maleta ang usapan dito. So, there are other forms of paano naman itong I hate to be the one to ask this question. Allegedly, women who were supplied to one of the senators. Yes. Women. Totoo to? Yes. I mean, Ang kwento kasi nila dyan, kala ko maleta lang. oo, yun na nga eh. Pero sabi ko, ang dami nilang alam na hindi lang maleta, no? Katulad yan, sample lang yan. Nandyan sila sa lobby, and then, hindi lang kasi minsan yan eh. It is a habit dito sa senator. Ano ito ba sa original They affidavit pick yan? up the women Hindi and namin then they nilagay bring yan. them to the senator? Meron kasi silang, ang tawag nila bugaw eh. Okay. I-describe nila, no? And then, kinikwento, sir, hinahatid namin sa room, pagbukas ng room, ganyan. Nandyan si senator eh. Nakakap pa nga yan eh. Then pipili, Naku po. bigyan ng tip yung ayaw niya, maiwan Sinasabi yung ko ganito. So umaabot sila doon sa point na yon. At hindi lang siya, ha? Meron pa Who issues the order for this? Alam ito ni Zaldico, ni Congressman Zaldico? May usapan sila with the senator? How does this happen? Well, marami kasing magkakasama yan, no? Hindi lang naman si senator. Alright. No? Siguro, habit nila na magpakuha. No? Alam ni... Hindi, baka kamukha daw ni Mahal yung asawa niya, kaya ganun. Kaya talagang haraba siya sa mga magagandang Viva Max artist, di ba? Alam ni Saldico. Okay. Hindi lang siya. Pero ito, sige, wala ba so, sa affidavit? Mag-execute ba sila ng affidavit covering wala this to sa particular point? Kasi wala pa yan. Lumabas yan noong sinasagot ko yung tanong ni Senator Marcoleta na yung sinumpaang salaysay, yung original, no? It was intended to present enough information to trigger or warrant an investigation. Okay. Okay. It was just a glimpse of what they know supposed to be. And during a formal investigation, doon nila ilalabas lahat. Kasi ako, ayoko namang iladlad kaagad sa publiko. Oo. What is their intention here? Lumabas sila pagkatapos ni Sergeant Gutesa. So, nakita nila yung kay Sergeant Gutesa, they wanted to pursue the matter kasi mas marami silang alam or mas marami Yes. silang alam. One is they want to corroborate the statements made by Saldico and Gutesa, no? At totoo 'yon, sabi nila. Pangatlo is nung heart-to-heart talk kami, sabi ko, I think obligation ng bawat isang Pilipino na ilabas ito. Kasi matagal nang naghihirap ang bayan natin dahil sa pagnanakaw na ito. And grabe, ang pagnanakaw ngayon, no? So, So civic duty rin sa kanila. So, for them, that kawang gawa ito para sa bayan. So, matanong ko lang, hindi ko na pursue kanina. So, kasama si Congressman Pepito Alvarez doon sa original affidavit. Yes. Hindi napansin? Nandun. Ang pangalan ni Congressman Alvarez sa original. Okay. So, hindi siya yung natanggal tapos bumalik doon sa Never. But there was a talk about different versions of the affidavit. that There's were only going one around. version eh. Okay. And that is the pinagsamang sinumpaang salaysay that we filed with the Office of the Ombudsman.
Ngayon, ang daming nagsisirculate sa social media na unsigned and unnotarized. Yes. Kaya wala kaming kaalam-alam kung saan nanggaling yan. Pero si Kong Pipito, very vehement yung kanyang denial. In fact, nagpunta siya dun sa hearing. Dumating naman kasi siya na wala na kami para makapag-usap. Pero anong tatanggap si Kong Pipito? Di ba? Sobrang yaman ng taong Oh, bilyonaryo yan eh. Oo nga. Yan nga ang tanong ko sa kanila eh. Sabi nga nila, Sir, ganito talaga yan. In fact, noong I think October or November of Alam niyo ho mga kababayan, yung excuse nila, yaman ko na, ba't pa ako tatanggap ng pera? Nakalanta ko Martin Romualdez nga, siyaldi ko, bilyonary niya, pero may-ari ng BMW franchise sa Pilipinas. Kalokohan yan. Basta matakaw sa pera, nising ko, anak ng tao pupulutin ng mga yan. Sobrang katakawan ng mga yan. 2024, Nagawang excuse yun. pumunta pa kami sa bahay niya para kunin ang Pumunta isang tayo? Escalade na bulletproof. Okay. Oo. So, alam namin ang bahay niya yan, sir. Well, yun ang sinasabi nila. Nag-deliver sila ng 5 yata na boxes or whatever. Anyway, yan na yan. Siyempre, di naman ho talaga amin yan. Talagang i-deny ho nila yan. Pero ang sigurado ho natin dito mga kababayan, hindi mababago ang katotohanan na mayroong nagnakaw ng pera at ngayon ay nagdurusang sambayan ng Pilipino. Kasi kung di naman nila tinanggap siya napunta. Alam na mapunta kay BP Sara. Alam na mapunta kay Congressman Polong Duterte. Hindi ho. Ang to ko, gusto nga nila mag-insert ng 5 billion sa budget ng DepEd. Ayaw ni VP, di ba? Kaya nga nagkanda-hendut-hendut yung relationship ng mga yan eh. Gusto nilang magnakaw at padaanin sa DepEd, buti na lang hindi pumayag si VP. Pag nagkataong pumayag pala siya, mas malaki problema niya ngayon. Buti na lang tinindigan niya yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. At dahil dyan, karapat dapat ng palakpakan ang ating pinakamamahal na VP Sara. Always, maraming salamat po sa pagsuporta. Mag-ingat po kayo lahat. Halina't ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.